training, may training ako ganito. Ayoko siyang i-shortcut. Gusto ko, probably I'll get a schedule one of these days. Bibigyan ko ng special training about smartphones. Alright? I'm done. Ito ang gusto kong iwan sa inyong reality sa networking. Ang reality dito, pag nagsisimula ka, yung time and effort mo sagad, pero ang income mo, maliit. Ito yung triangle and inverted triangle. How do I explain this? Sa simula, alright, ang effort mo sagad. Kung ito-drawing ko yan, ganito. Okay? Mas ma-appreciate ka sa drawing yan. Ito yung time and effort versus income. Pag nagsisimula ka, ang hataw mo, grabe. Ganito kahaba. Ang income ganito. Pero hataw lang. Habang tumatagal, nagkaka-income ka. Okay? Habang tumatagal, ito yung effort mo, umiikli. Yung income mo, palaki ng palaki ng palaki. Pag na-leverage mo yung sarili mo, darating ang panahon ng effort mo, minimal na, ang income mo sagad. Baliktad. Kaya ganyan po ang pagkakadrawing yan. Time and effort mo sagad, pero income mo ganito kaliit. Tumuloy ka lang. Palaki ng palaking income, ang effort, paliit ng paliit, pero ang income, palaki ng palaki. Last, network marketing is simple, pero hindi siya easy. When you're starting in this business, it seems that you are underpaid. Pag nagsisimula ka, kulang na kulang ang income. Underpaid na underpaid. Halos wala. Pero, but don't quit. Kasi darating ang araw, the day will come when you will surely feel that you are already overpaid. Alam mo kung bakit? Wala ka nang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin yung network mo. Patay ka na nga eh. Kahit wala ka na, yung network mo tuloy-tuloy, mamanahin pa ng mga mahal mo sa buhay. Sa employment, pag ikaw na tigok, position mo, tigok din. Dito, global ambassador ka, pag nawala ka, mamanahin ng mga pamilya mo. Mamanahin ng anak mo, etc. yung position mo. In the end, ladies and gentlemen, everything is possible in this business. Of course, huwag niyong kakalimutan, always include God in whatever endeavor you are doing. Pray so hard. Your coming here today is not an accident. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Yung nakaupo ka, narinig mo kami, nakita mo yung sinabi ko, hindi accidental. Pwedeng yung mga sinabi ko purely theoretical. Pwede mong sabihin na puro kwento lang yung sinabi ko. Pero, pag yung mga sinabi ko, may nagpatotoo, may taong nangyari talaga sa kanya, hindi na theoretical yung sinasabi ko. Kasi lahat ng mga sinabi ko, future sa networking, buhay sa networking, lahat ng sinabi ko, nagkatawang tao sa taong tatawagin ko. Kung tawagin namin siya yung epitome of success sa negosyo. Kung anong tawag sa epitome, yun na yun. He is the realization of this plan, of our program, of our compensation plan. He's been in the business since 2008, 2006. One of our pioneers, siya po ay testimony ng lahat ng nangyari sa Alliance in Motion Global. He's our consistent number one for so many years na kailangan na siyang graduate na Hall of Famer. Kasi unbeatable na to pagdating sa income, kaya graduate na siya. He has helped so many people. He has created program, processes. Kagagaling lang ito ng Bicol. Devastated ang Bicol, pero for the last 2 days, nag-outreach to sa Bicol. Namimigay ng goods. Hindi lang malaki kita, malaki din ang puso ng taong to. Learn from this guy. Bibihira magsalita ito, pero nag-commit sa akin to starting November, once a week. Nandito siya sa stage na to.
Kaya mga kaibigan, without much further ado, our consistent number one all over the world, our Hall of Famer, a legend in this industry, an icon, a millionaire maker, a legend maker, Mr. Joseph Mir! Palakpakan natin si Upline Jurgen Gonzalez! Sige po. Opo, at tayo na lang yung walang upuan. Grabe, ang init. Okay. Meron po bang first time po akong nakita? Seryoso. Okay, YouTube nyo lang nakikita. Sige. Anyway, actually tama po yung sabi ni Sir George, kararating ko lang po from Bicol kasi medyo yung bagyo makulit kasi plano patang bumalik ulit ng bagyo. Oo, kasi kaya nga sabi, nakita ko sa mga post, sino ba yung karelasyon ni Christine? Batiin mo na. Kaya po, bumalik na po, babatiin ko na si Christine. Kasi yung partner ko po, same po siya ng spelling mismo, ng bagyo. Anyway, hindi ko na po matagalin kasi I'm sure hindi po masyadong comfortable po sitwasyon nyo. Kasi because sobrang init. And totoo din po yung sabi ni Sir George na sabi ko starting po today, mag-weekly po ako ng schedule din po dito. And maghanap lang po ako ng araw tapos ng oras. Kasi dati po, nung way back before, talaga nagkakaroon po dito ng schedule for one straight year na talagang weekly po ako nag-i-schedule. And because of that, ang dami pong na-create na kumikita po ng malaki. Kaya sabi natin, ulitin po ulit natin na marami po tayong matulungan. Okay? Kaya hindi ko na po papatagalin. Pwede bang patay ng konting ilaw? Ano bang itsura pag pinatay? Mas pogi. Siyempre. Yan. Oh. Nakikita na sa likod? Okay, ganda tang. First time ko po ulit magsalita na ang mata ko halos 20/20 na po. Kasi dati pag tagal, hindi ko na po, itong mga nakatayong to, hindi ko na po nakikita ng maayos. Inaano ko nila para nakikita ko, pero nagpalisi kasi ako ng mata ko, kaya pati yung sa likod ngayon, kitang-kita ko yung mga mukha. Okay. Sabi ko, ang tagal ko pang natakot magpalisik ng mata kasi syempre gagalawin yung mata mo, operahan. Nauna yung ate ko, I think 8 years ago. Sabi ng ate ko, kumusta magpalisik? Sabi ko, parang maganda. Sabi ko, mauna ka, pero sa isip-isip ko, para alam ko kung anong mangyayari sa kanya. Sabi nila, ang matalino daw na tao, natututo sa sarili niya. Pero ang mas matalino daw, natututo sa ibang tao. Kaya after 8 years, saka lang po ako naniwala na maganda. Kasi maganda naman ang effect sa ate ko, hindi na talaga siya nag-eyeglass. Dati kasi, ultimo natutulog siya may eyeglass. Kasi pagising niya, halos wala daw siyang makita. Ngayon po, hindi na talaga 8 years straight, hindi na po siya nag-eyeglass. Kaya ang ganda na ng mga technology ngayon. Anyway, ang pag-usapan po natin is transform and thrive. Ito kung paano po kayo mabago from kung sino po kayo ngayon at paano kayo magiging successful. Kasi honestly po talaga, sabi nga nila, we will always get what we deserve. Ibig sabihin, kung ano po ang nangyayari sa inyo, kayo po ang may kagagawan yan. Ang hirap lang aminin. Kasi syempre mas madaling magturo ng ibang tao. Sino may kasalanan sa sitwasyon natin? Gobyerno, magulang natin, minsan pati yung mga past mo na naranasan mo, yung pang mga sinisisi. But actually, tayo po kasi nagbibigay ng meaning sa sitwasyon natin. Kaya habang nung sinabi ni Sir George na mag-tandem kami, sabi ko, sige mag-iisip ako kung ano yung pinakabagay, lalo na sa majority sa inyo. Kasi mga halos karamihan po talaga mga new faces. Okay, lalo na yung iba sa inyo, kung hindi ko naman kayo under sa team ko, syempre hindi nyo rin siguro ako masyadong naririnig na magturo. Kaya ito, ginawa ko po talaga tong module na to para po sa inyo. Okay? Yun. Ngayon, ang una nyo pong gawin is self-reflection. Okay? Number 1, i-identify nyo po yung ano yung mga dapat na i-improve po sa inyo. Kasi ako po, dati hindi po ako nagbabasa ng libro. Ang nagpabasa po sa akin ng libro ang networking.
Paano ako nakapasa? For the simple reason na matatalino yung mga kaklase ko, sila po yung nag-aaral para sa akin. Okay, ang tawag pala doon leverage. Noon pa lang ginagawa ko na po yung leverage kasi hindi po talaga ako masipag mag-aral. Naboboringan ako magbasa ng libro kasi may isa po akong nabasa na we are forced to study rather than na-train tayo na to be inspired na mag-aral. Ibig sabihin, nung nasa school ako that time, kaya lang ako nakikinig sa teacher kasi obligasyon mo. Nung nag-networking kasi, na-inspire ako na, pag nag-aral pala ako dito ng mabuti, gaganda buhay ko. Kaya, the first book na natapos ko sa networking. Kaya sa inyo din po, identify nyo, dapat kilala nyo sarili nyo kung ano yung mga dapat na maayos sa inyo. That's number 1, is self-reflection. Number 2, mag-set po kayo ng goals. Ano ba talaga gusto nyo? Pero, dapat connected po sa network. Kasi may mga iba po ako naririnig, naguguluhan po ako. Pwede po ba ako maglaylo muna? Sabi ko, bakit? Kasi maghanap ako ng trabaho. Sabi ko, bakit? Para meron akong kitaing pera. Sabi ko, kung magbibenta ka ng produkto dito, di ba may kikitain ka ng pera? Sabi niya, meron. Ba't ka pa magtatrabaho? Yun ang bottom line na disalign. Dapat kung meron kayong i-develop ng mga goals, connected pa rin sa network na papunta hanggang paglaki. Kaya nga dapat matuto kayo mag-talk. Hindi pwedeng hindi kayo marunong magsalita kasi sino ang mag-i-explain? Hindi kayo dapat na sabihin niya hindi ako marunong mag-handle ng grupo. Lahat ng yun dapat pag-aralan nyo. Kaya pwede kayo magsimula. Nahihiya kayo kumausap na 100 na tao? Ba't hindi mo simulan kausapin sarili mo? Mag-isa ka lang, harapin mo sila. Grabe naman kung mahiya ka pa sa sarili mo. Di ba? Kausapin mo sa lamin. Na parang ini-invite mo. Then after, pag medyo nawala na yung kaba mo, humanap ka ng isang tao, kausapin mo. Pag nakakausap ka na ng isa, you will be unstoppable. Kasi anong pinagkaiba ng kumausap ka ng dalawa sa kumausap ka ng isa? Anong pinagkaiba ng kumausap ka ng dalawa sa kumausap kang 5? Anong pinagkaiba sa kumausap ka ng 5 sa kumausap kang 10? Anong pinagkaiba sa 10 na kumausap ka sa 30? Parang ito, alam mong sekreto? Example, nakapag-talk ka na ng 5 tao. Tapos sunod ganito karami. Simple lang para hindi ka matakot. Maghanap ka lang ng 5, yun lang kausapin mo. Huwag mo nang intindihin yung lahat ng iba. Yung 5 lang. Doon pa lang, or kung gusto mo nga, maghanap ka ng kakampi. Magpaupo ka dyan ng mga downline mo, close mo. Na alam mo ang mukha, gaganon lang ang gaganon sa'yo. Para kahit anong sabihin mo, yeah. Kasi ang hirap din na, ganado ka, nakita mo yung negative na mukha. Diba, nakasimangot. Ang hirap niyan pag nagtotok ka. Kaya maghanap ka lang ng tao na alam mo maganda yung ano sa'yo, yung kung ano yung sinasabi mo, nakikinig din siya. Yun ang isang sekreto pag nagtutok po sa crowd. Huwag mong tutukan yung negative. Tutukan mo yung positive. Kasi ganun ang buhay eh. Where attention goes, the energy flows. Kung titingnan mo lagi yung negative, lalong marami kang makikitang negative. Pansinin yung pag-love mo ang tao, lahat ng ginagawa maganda. Kahit umutot, cute. Diba? Subukan mong ututan ka ng babaeng love na love mo, ay naku, yung ngiti mo para ka nasa alapaap. Subukan mong ututan ka nung galit na galit kang tao, ay bad trip ka, parang nuclear bomb yung bumagsak sa'yo. Kaya hindi mo pala importante kung anong nangyayari. Ang importante, paano mo siya titingnan. Okay, kaya dapat magkakaroon po kayo ng goal. Kung gusto nyo dito maging successful sa pag-network, utang na loob, ang mga goal mo dapat connected. Para example, may event po tayo sa darating na November 20. A-attend ka? Yes! Ilang beses ka nang umattend? Sa first time, okay na po, makarating ka lang, achievement na yon. Pag second time naman, utang na loob, magkaroon ka naman ng kasama. Ilang beses lang ang event, ba't laging kasama mo sarili mo? Di ba dapat susunod, after may kasama kang isa, sunod, isang van, isang bus. Di ba? Hanggang padami ng padami, dapat laging ganun ang goal. Dapat dumadami. Nakaranas kumita ng 10,000? Yes. Anong pakaramdam kumita ng 20,000 isang buwan? Anong pakaramdam kumita ng 20,000 isang linggo? Anong pakiramdam na kumita ng 20,000 isang araw? Yun ang dapat ng pagsiset ng goal, pataas ng pataas ng pataas. Na-reject 10 beses? Next month, anong goal mo? Ma-reject ng 20. Kasi pag na-reject ka ng 20, ibig sabihin, mas marami kang kausap. Kaya lang anong ginagawa ng karamihan? Paurong. Na-reject ng 10. Next month,
mas konti kakausapin. Next month, mas lalong konting kakausapin. Pero gustong kumita ng malaki. Eh kung kumukonti ang nare-reject sa'yo, ibig sabihin, konti ang taong kaya damihan mo lang ng damihan. Imposibleng hindi dyan lalabas yung para sa'yo. Malalaman nyo pag marami ka ng kausap, alam nyo kung paano? Pag hindi ka na nagbibilang. Pag nabibilang mo pa po, apply, na-reject ako 20. Ibig sabihin, konti pa yan. Kasi nabibilang mo pa. Pag puno-puno ang schedule nyo, di ba, parang sa doktor. Pansin mo ang doktor, wala naman emosyon. Opera, may nangyari, namatay. Anong sasabihin ng doktor? Next. Opera, namatay. Next. Dapat kayo doon din. Present. Ayaw. Next. Meron at meron dyan mag-oo. Kasi gano'n naman ang buhay sa mundong to. Hindi lahat pare-pare tayo ng gusto. Pero meron at meron kang taong mahahanap na gusto din niya yung gusto mo. Clear? Okay, number 3. Understand your motivation, recognize what drives you. Itong magkakaiba na po to. Ano ba ang hilig nyo? Ako dati, bakit gusto ko mag-network? Kasi gusto kong pumunta ng iba-ibang lugar. Bakit gusto pumunta ng ibang lugar? Gusto ko pong uminom. Yun lang po ang goal ko, gusto kong uminom. Dati pag nagpipresent ako dito, kasi nagtutok ako dito mga 7 ng gabi. Habang nagtutok ako, nasa isip ko, saan naman kaya kami iinom after dito? Pag pumunta ako ng Baguio, hahataw ako umaga hapon. Pag gabi, anong iisipin ko? Saan na naman kaya kami iinom? Naikot ko po lahat. Mag Davao, mag Cebu, mag Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo, lahat. Anong hinahanap ko? Saan iinom? Ngayon, hindi ko po sinabing gayahin niyo po ako. Kasi kanya-kanya po tayong trip sa buhay. Kung kayo gusto niyo ikutin lahat ng simbahan dito sa buong mundo, karapatan mo yan. Pag sabayin mo na humahataw ka, ang kagandahan nga ngayon, imagine mo, may lugar po ba kayong gustong puntahan? Yes! Saan? Ba't hindi ka mag-network dun sa lugar na yun? Hindi po ba naman kailangan puntahan? Anong gagawin mo? Online, maghanap ka mga tao taga-Japan. Working in Japan. Pili ka Tokyo, kung saan sa part ng Japan. Invite ka. Pag malaki na grupo mo doon, punta ka doon. Di pagpunta mo doon, nakagawa mo, mamasyal, nakapagtrabaho ka pa. Nagigets nyo? Yes! Kung katulad ko, kaya ako nakapunta ng Manila, pag sawang-sawa na ako sa Bicol. Pag medyo nasasawa na ako sa Bicol, network ako Manila. Pag nasawa naman ako sa Manila, network naman ako Cebu. Kaya pinagsasabi, kasi ang importante naman sa network sa atin, basta may tao. Tip nyo, kung iba nag-o-online, ang iba naman po nag-o-offline. Kami dati, basta walang uuwi hanggang hindi kayo may nakakatatlo 5 kausap. Paano kami naghahanap ng kausap? Ang dali. Kasama ko daw ko, pare magturo ka sinong kausapin ko. Ayun, nakita mo yung nakapula. O, lapitan mo, okay, lapit. Hi sir, kakausapin mo na yan. Kumusta po kayo? Ano pong ginagawa niyo dito? Kadalasan pang hindi kami dadala ng relo. Sir, anong oras na po? Buti ka pa sir, may relo. Pasensya ka na sir, kasi may kinakausap kami dapat, hindi dumating. Pag nagkwentuhan ng ganyan, ang sasabihin, ba't hindi dumating? Ano po kasi sir eh, bla bla bla. Pwede pong umupo. O sige, pag upo, diretso na recruit. Kung ano-ano lang, minsan pag nagtitrip lang, lalapitan ko, isang babae. Paano papatawanin ng babae? Miss, nakita mo yan? Bakla, hindi. Di ba tatawa na? Di joke lang, inaasar lang naman. Hindi, kaibigan ko kayo, kasama ko sa negosyo. Pag nagtanong niya, yung magsasalita ako, nabibitinin ko para magtanong siya, ano ba yung negosyo mo? Okay lang ba, bigyan mo 5 minutes. Explain ko sa'yo. Pag umupo na yan, tapos na, hindi ka naman yan oorasan. Tapos na yung 5 minutes mo, hindi na. Diretso. Naabot pa 1 oras, 2 oras, 3 oras. Tapos makikita mo naman eh. Pagkatapos kong pumuntahan, siya naman. Ako na nagtuturo. O, ayun, puntahan mo. Pagpunta, kinausap. Gumanon. Alam mo na. Pagbalik, ang sarap mag-network na magkakasama kasi kahit ma-reject ka, hindi masakit. Pag mag-isa ka, ramdam mo lahat. Kaya lagi kami, parang lang kami nagtitrip na nagkukulitan. Ay, lapitan mo yan kung sino-sino. Well, basta tao, ang goal namin, mag-present. Ang iba kasi, ang goal nyo agad, mag-join. May mga iba pa sa akin, ba't pa hindi ako kumikita sa network? 1 taon na ako, parang hindi yan sa taon. Ang tanong, magaling ka na ba?
Hindi naman binabayaran yung matagal na. Ang binabayaran, gaano ka ba kagaling? Tingnan mo, tagal mo nang kumakanta. Kung hindi ka naman magaling, nagbabayad ka pa rin sa video okay. 5 piso. 5 piso, kanta. Eh si Sarah Geronimo, 1,000,000, isang kanta. Imaginin mo, gaano kagaling yan, 1,000,000, isang kanta lang. Pero, Sarah Geronimo ka ba? Diba, bago ka magreklamo, ba't hindi pa kumikita sa network ni? Baka hindi mo ma-explain yung kampanya. Tinanong ka lang, pyramiding niya na pinagpawisan ka ng... Diba, pyramiding niya, discount niya, nakilala kung walang... 10 yung negative sa buhay mo, 11 na pagdating ng oras kasi pati ikaw nadamay ka na. Ang totoong magaling, harapan ka ng 10 negative, baka pagdating ng oras, 5 negative, 5 positive. Yun ang magaling. Kaya, bago kayo magreklamo ba't hindi ka pa kumikita, tanungin mo muna ang sarili mo kung magaling ka na ba sa ginagawa mo. Kasi wala naman pong binabayaran na hindi marunong. Mag-apply ka ng trabaho, 1 buwan na tinuturuan ka pa rin. Isubukan mo, apply ka sa Jollibee, 1 buwan na ganito, maghugas, ganito. Ano kaya mangyayari sa'yo? Tanggal, tama po ba? Ang 1 buwan po ba na tinuturuan ka ng paulit-ulit at hindi ka pa matututo, anong tawag doon? Anong tawag po sa mga 1 taon ng member hindi marunong mag-present? Bungol! Anong tawag po sa mga ilang buwan ka na hanggang hindi mo alam kung anong ginagawa mo? Animal. Yun lang po ang point ko. Ang network po, para kang may blank na cheque dito, babayaran ka ng sapat na trabaho mo. Babayaran ka kung gaano ka kagaling. Kaya kung magiging magaling ka, sabihin ko po sa inyo. Kasi sabi ko nga, ako, 21 years na po ako sa industry ng network marketing. And lahat po ng promises talaga ng network, na-experience ko po. Hindi lang po magkaroon ng, dati nga, coach. Hindi nga coach dati. Makabili lang ng, ang pinaka-goal ko dati sa pag-network, number 1, makapaglaro ng computer. Yun po ang bisyo ko kasi inabutan ko pa po sa internet shop. Anong pinakamasakit na pakiramdam sa mga gamer? Tapos na yung oras. Ano po? Talo? Time out. Sir, time na po. Hindi nyo na inabutan yun eh, kasi ngayon po, nagpa-blackout na lang yung screen eh. Kami dati may papel-papel pang ilalagay kung anong oras ka nag-start, kung 1 hour ka lang, kakalabitin ka, sir, time, teka lang, naglalaro ba? Kumagano pa yan. Yun ang pinakamasakit. Doon ako nagsisimula na sabi ko, gusto ko lang may pambayad sa internet shop, gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko magkaroon ng SUV, gusto ko ng maraming kotse, gusto ko magkaroon ng properties, gusto ko mapunta. Lahat yun, nabigay po ng kumpanya po natin. Okay? Kaya, motivation po, bahala ka na. Pero tip ko lang po din sa motivation, huwag muna yung pang beauty pageant na gusto nyo makatulong sa sanlibutan. Gusto kong matulungan yung buong pamilya ko, huwag muna. Sarili nyo po muna tulungan nyo. Tip ko lang po sa inyo, wala naman po masama magbigay sa pamilya, sa loved ones, pero hanggang kaya nyo, huwag muna sobrang laki. Kasi ang bigay po sa loved ones po natin, lagi pong maliit. Kahit gaano po kalaking ibibigay nyo, lagi pong maliit para po sa kanila yan. At palaki po yan ng palaki ng palaki. Ang importante po sa buhay, sabi nga kay Kong TV po, kung dalawa kayong nalulunod at aakyat kayo, mas madali kang makatulog pag nasa taas ka na bago mo siya tulungan, rather than pareho kayo naghihilahan. Ganon din po sa income. As much as possible po, I do believe na nagiging ugali po to ng Filipino na pag kumita po tayo, minsan puro tayo tulong. Kaya lang, huwag mo rin pabayaan ang negosyo mo. Kasi ang negosyo mo, parang pamilya mo rin yan. Pag pinabayaan mo, lalong wala ka rin ibibigay sa pamilya mo. Kaya as much as possible, i-prioritize mo ang business mo, i-establish mo. Pag maganda na, saka ka na umall out ng tulong. Clear? Pero sa mga nagsisimula, i-prioritize nyo pa rin muna ang negosyo nyo. Kasi yun naman po talagang utak ng lahat ng negosyante. Clear? Yes. Yung motivation po, it's up to you kung saan po kayo. And sunod is, assess your values. Ibig sabihin, magkakaiba po ugali ng tao. Anong paningin nyo dito? Masama, mabuti. Mabuti. Ibang values kasi na ayaw ng pera. Pero maraming tao,
interpreted lang po sila sa belief nila. May ibang sabing hindi importante ang pera pero nagtatrabaho. Di ba ang gulo? Maniniwala pa ako nagtatrabaho kayo nang hindi kayo sumusweldo at sasabihin nyo na hindi importante ang pera. Pero sa buhay natin, napaka-importante po nito kasi paano ka kakain? Paano mo pag-aaralin ng anak mo? Paano ka mabubuhay kung wala kayong pera? Pagtingin nyo dito masama, kung isipin natin, gawin natin tong tao. Kung ang tingin mo dyan masama, lalapitan ka? Lalayo sa'yo? Ngayon, alam niyo na bakit may mga mahirap. Ano sasabihin ng mahirap? Hindi naman importante yan. Ito pa, hindi naman masaya ang buhay ng mayayaman. Ano ka ba? Loko-loko ka ba? Di ba yung mga ganyan? Aanin mo ang batong, bahay na bato. Sa parang malungkot something kesa sa bahay na maliit, na bahay kubo na nagmamahalan. Nakasigurado ka ba yung mga nasa bato hindi nagmamahalan? Di ba, tayo masyadong both worlds naman po, may mabait, may hindi, may masaya, may hindi, kahit mahirap yan o mayaman. Kaya lang, isa lang po sure ko, mas komportable po buhay natin kahit pag meron ka nito. Sa mga nagmamahal na lalaki, huwag niyong unahin yung bahal niyong babae kesa dito. Kasi pag nawala yan, okay lang kung meron ka naman ito. Kasi at least hindi masyadong masakit. Kasi ako, pinapili po ako dati ng ex ko. May ex po ako high school. Hanggang nag-college kami. 7 years po kami. Namamasalan ako ng jeep that time. Eh, ang ginagawa ko po, ang gabi, pupunta ako sa bahay niya. Mga 8 ng gabi, uwi na po ako ng bahay. Kukuha ko ng jeep ng boundary. Then after, mamamasada ako ng jeep. Mamamasada ako ng mga 2 to 3 hours. Tapos biglang sinabihan niya ako na i-give up ko na daw yung masyadong magiging masipag. Kasi ang importante naman daw magkasama kami. Ang importante naman daw nagkikita kami. Hindi naman daw niya kailangan ng sobrang yaman, basta ganyan-ganyan. Ang sagot ko sa kanya napakasimple. Sabi ko, nasasabi mo lang yan kasi pareho pa tayong pinapakain ng mga magulang natin. What if maging mag-asawa tayo, tapos hindi ko nabibigay yung gusto mo? Kasi nga, wala akong trabaho, hindi ako nagsumikap sa buhay. Ngayon, what if may manligaw sa ibang lalaki? Tapos nabibigay niya yung mga gusto mo. Eh, what if iwanan mo ako? Paano na ako? Tip ko po sa inyo, kung meron kayong pinakamamahalin, sarili niyo yun. Huwag iwanan. Kasi, hindi naman po sa pag-aano, hindi naman natin hawak ang desisyon ng ibang tao. Pwede ngayon, mahal na mahal ka niyan, pero hindi ka po sure bukas kung mahal ka pa rin niyan. Tama po ba? At least, sabi nga nila, mas masarap din na heartbroken ka na nasa loob ka ng kotse kesa heartbroken ka na nasa loob ka ng tricycle. Diba? Baka ang makatuluyan mo yung tricycle driver. Diba? Kaya sa akin, ano lang po, kung for me, kailangan nyo lang pong i-prioritize kasi ang dami na pong ginibap nila lahat para sa ibang tao and they end up na mas kawawa. Parang may OFW po na tuwing uwi niya po dito, 2 jeep sumusundo sa kanya. Alam naman po natin pag OFW, para po yung politiko, pag uwi, bigay dito, pasalubong dito, mga 2 jeep sumusundo palagi. Nung tumanda na siya, at wala na po siyang pera, gusto niyang mamatay na lang sa Pilipinas. Kaya nung umuwi siya sa Pilipinas na wala na po siyang pera, good news po, wala na pong sumundo sa kanya. Now, anong point ko? Kaya kung meron kayong ipaprioritize palagi, sarili niyo po. Sa mga magulang naman po dito, huwag po natin gawing negosyo yung anak po natin. Mas maganda pag tumanda ka, may sarili ka pa rin naman na pinagkakakitaan, hindi ka lang umaasa sa anak mo. Clear po ba tayo? Yes! Okay, kaya itong values po natin, mamaya i-discuss ko po anong pinakamagandang values sa inyo para mapunta po kayo sa tinatawag na mga rich mindset. Okay po ba yun? Yes! Okay, now, mag-shift po tayo ng mindset ninyo. Number 1, practice positive self-talks. Kaya huwag tumigil na po muna kayo manood ng soap opera kung may mga nanonood pa dito. Or huwag po kayong makinig, mag-follow sa mga influencer na hindi po maganda ang nararamdaman po ninyo. Bakit po number 1 po ang tulfo?
Kasi nafe-feel mo na mas masahol pa yung buhay nung pinapanood mo kaysa sa sarili mo. Kaya minsan, nagiging comfortable tayo na okay lang pala mas malala pala buhay nila. Kaya lang, hindi ka nagpupursige. Kaya sa akin, as much as possible, huwag lalabas sa bibig nyo yung ayaw nyo pong mangyari sa inyo. Clear? Yes. Kaya in short, ano dapat lumalabas lahat sa bibig mo? Huwag mong sabihin, ayaw ko mangyari sa akin ganito, kasi yan ang lalong mangyayari sa inyo. Kami, nung nagsisimula kami sa Bicol, kami nila Jackie, nila Elman, magmi-meeting kami. Pag dumating may mga ibang late. Sabi ko, bakit ka late? Pasensya ka na nga i-apply, yung kotse ko, naplatan. Okay, may isa pang dumating, bakit ka late? I-apply yung kotse ko kasi nasa kasa. Ganun kami mag-usap. Good news, ni isa sa amin, wala pang may kotse. Ang sakit kasi sa tenga, bakit late? Naglakad lang kasi ako apply kasi wala akong pera eh. Hindi kami nag-uusap niyan. Hindi namin pinag-uusapan ng problema na wala naman maitutulong yung bawat isa. Kaya nga, don't ever say na mga personal problems yung sa kung kahit kanino. Lalo na kung wala naman po silang maitutulong. Kasi minsan, bakit masarap maglabas ng problema? Naglabas ako ng problema dito. Magaling makinig. Oo nga, tama nga yan. Di, anong nafe-feel ko? Masarap magkaroon ng problema. Bakit? Kasi pag may problema ako, ikukwento ko sa kanya, nababalik niya sa akin na masarap yung pakiramdam, di lalong gusto ko magkakaroon ako ng clear? Kaya wag. Kung mayroon kang problema, ang focus kung paano siya solusyonan. Hindi mo kailangan i-broadcast yan sa lahat ng tao. Para saan? Naniniwala sa karma. Kung anong itinapon, iba, nagkwento ko ng problema. Di ba pansinin mo masaya siya? Wala siyang problema. Nung nagkwentuhan kami na may problema ako, sa galing ko magkwento, pag hiwalay namin, dalawa na kang may problema. Tama? Di, anong itatapon mo? Kaya lalong dadami problema nyo. Kasi kinakalat mo pa siya eh. Kaya personal problem sarili ninyo. Kung kaya niyong solusyonan, tapusin niyo na agad. Hindi niyo na kailangan pang ikwento yan. Clear po ba tayo dito sa practice positive thought? Kaya sa bawat isa din po sa magkakasama sa hub, huwag nyo rin po kasing i-entertain. May isa akong hub. Si Aklen, grabe maglabas ng problema. Ganyan. Grabe, man tagal pa magkwento. Mga 30 minutes, Sabi ko, ba't ka nakikinig? Ibig sabihin, gusto mo rin. Kaya ka tumatagal. Kasi pag hindi kayo same na frequency, same na energy, hindi ka tatagal sa madadrama pag ikaw hindi madrama. Tatagal ka sa madrama makipagkwentuhan pag ikaw mismo madrama din. Tama. Nagigets nyo? Yes. Kaya dapat kayo din marunong kayong mga labit. Uy, tama na yung pinag-usapan nyo, hataw na lang tayo. Kailan nyo malalaman ng isang tao pag tamad sila? Pag ang dami nilang oras mag-usap ng mga problema nila. Kasi kung marami ang ginagawa, hindi na po yan magkukwentuhan ng problema nila. Pansin niyo ang difference dito sa Metro Manila ng mga tao at sa probinsya. Metro Manila, minsan may nakasabay ako sa elevator. Weirdo yung forma. Yung kakaiba. Tinignan ko, weird nito Pagkatapos, diretso ko, tapos na. Kasi may mga iba na akong gagawin. Probinsya. Magtanong ka. Pedro, nandito ba si Juan? Ay wala, si Juan ganitong oras. Nandun yan sa, sa bayan. Mga alas 4, nagkakapi yun dun. Uuwi yan mga alas 5. Yung kapitbahay niya, 1 kilometro yung layo, pero alam niya yung schedule ng kapitbahay niya. Di ba ganun sa probinsya? Alam mo yung nangyayari sa buong bayan? Bakit? Walang ginagawa. Yan yung maghapon na nag-aantay kung kailan matatapos yung buong araw. Kaya yung mga kakilala niyo po na kapwa niyo networker, na ang daming alam sa mga iba-ibang tao, ibig sabihin yan, wala kasi yan kinakausap. Clear? Yes. Pag tumagal ka makipagkwentuhan sa kanya, ibig sabihin, katulad ka rin niya. Tama po ba yun? Yes.
Birds with the same feathers. Kaya kung gusto nyo na kumita ng malaki, dapat mag-spend ka ng oras sa mga tao na gusto mo yung buhay nila. Tanong ng iba, paano kung kahab ko to? Puro negative yung nasa hub ko. Kung ganyan ang nararamdaman mo, it is a sign na lumipat ka na ng ibang hub. Sunod na tanong, kung wala akong pera, hindi ko kayang lumipat, it is a sign na mas magsipag ka. Bawal magreklamo kung wala kang pera. Kaya magsipag ka muna para pwede ka magreklamo, para pwede ka nang umalis dyan, maghanap ka ng mas komportabling lugar na titirhan. Yan ang sagot bakit may tinatawag na exclusive subdivision. Bakit may tinatawag na high-end na mga mall. Punta ka ng Podium. Nakapunta na kayo ng Podium? Yes! Ang SM at Podium isa may-ari, pero pag nandun ka, magkaibang tao ang nandun. Mas medyo social ang nasa Podium. Yung amoy, iba. Yung high ceiling, iba. Yung kainan, mga mamahalin. Wala kang mabibili doon na pensya, na bench. Kaya yun ang explanation bakit kailangan niyang kumita ng malaki. Kasi ang pinaka mga mayayaman, ang hinahabol nila, peace of mind. Kaya nga sa exclusive subdivision, wala po kayo makikitang tambay. Sa squatters area, may makikita po kayo paglabas mo, nakatambay. Pag uwi mo, nakatambay pa rin. Okay? Clear po ba? Yes! Okay, sunod. Reframe negative perspective. Paano mo gagawin yung lahat ng nangyayari sa yung negative into positive? It's again just a perspective. Magbigay kayo ng example ng negative, gagawin kong positive sa inyo. Sino po gusto mag-explain? Ano yan? Traffic. O, di ba? Ang ganda po pag traffic. Bakit? Yun yung moment na pwede ka mag-follow up lalo sa mga prospect mo. Panahon kasi ngayon, actually wala na rin naman traffic or hindi kasi online na tayo. Kahit saan pwede mong gawin yung negosyo mo. Yung traffic, pwede mo siya binsyan para ka nag-meet time. Di ba ang ganda kayo traffic? Enjoy mo yung moment. Tingnan mo yung mga kotse. Pili ka alin din yung susunod mong ilalabas ng kotse. Kasi, pag maglalabas kayo ng kotse, di ba nakikita nyo yung ilalabas nyo? Di ba mapapansin nyo yan? Pag may mga nangangarap na sa yung kotse, kada lingon mo, lagi mo siya nakikita. Kasi gano'n naman ang mind. Ang mind natin, may tinatawag po siya na mapofokusan at makikita niya yung talagang pinofokusan mo. Kaya nga, kung puro problema nasa isip mo, ang dami makikita ang problema. Pag gano'n gusto mong kotse, yun na, namnamin mo, mag-attract ka na. Manood ka na mga kotse, grabe, mas bagay ata sa akin yun, o mas bagay sa akin ganito. Nag-gets? Yes! Ano pa? Walang pera. It is a sign nga na mas magsipag ka. Bakit? Hindi mo kailangan ng motivation pag wala kang pera. Kasi yung walang pera mismo, minomotivate ka na. Isagad na natin, wag sa walang pera, marami kang utang. Imagine mo gaano karami ang nagdadasal para kumita ka. Diba? Anong iniisip ng mga yan? Sana swertinin na sa buhay niya. Siyempre, para mabayaran na sila. Diba? Anong pakiramdam? Ito parang ganito kasimple. Pag nagkakaroon kayo ng problemang malala, di ba hindi nyo kailangan matulog ng mahaba? Tama? Ang babaw ng tulog mo pag marami kang problema, hindi mo kailangan ng kape. Kasi gising na gising ka lagi. Ang mali lang ng ginagawa natin. Kasi ang katawan mo, alam nila kung anong gagawin. May problema ka. Hindi ka papatulugin ng tama. Kasi ang sabi ng katawan, magtrabaho ka, magsipag ka para masolusyonan. Ang mali natin ginagawa, hindi ka makatulog. Since may problema ka, iinom ka para makatulog. O nung uminom ka ng uminom, nakatulog ka nga. Pag-gising mo, andyan pa rin problema. Yung katawan mo, sinabihan ka, huwag ka mo na matulog ng maayos, magsipag ka dyan. Ang swerte mo lang. Nakakapagsipag ka nang hindi mo kailangan ng kape. Diba kaya alam ng katawan mo kung ano ang dapat nating gawin. Kaya actually, ang pinakamasarap na moment, pag pinakababa ka, yung sagad na sa baba, ang sarap na moment niyan. Bakit? Wala nang ibang pupuntahan, tataas ka na. Bakit ka pakakabahan? Kinaya mo nga yung sagad di ano na lang pag umangat ka ng konti. Tapos tandaan nyo ang percentage ng solution sa buhay, sa lahat ng problema natin, 100%.
Bakit? Sa daming pinagdaanan nyo na sa buhay nyo lahat, di ba nakalagpas ka naman hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Di anong ibig sabihin nun, kahit ano pa sitwasyon mo, malalagpasan mo pa rin yan. Again, bigay pa kayo ng problema. Ano po yan? Walang kuryente. O di napaka. Ba't hindi ka bumili ng generator? Ba't hindi ka magpakabit ng solar? Burn out, hindi ka makahataw. Ba't kasi nandyan lumabas ka, pumunta ka sa coffee shop, doon ka humataw. Pumunta ka sa mall. Hindi naman brown out ang mall, doon ka humataw. Di ba? Sinasabihan ka na pinupush ka na, umalis ka na kasi dito, nakita mo brown out ang brown out, dito ka pa tumitira. Di ba parang namang problema, binabaha? Bakit kasi nandyan ka pa nakatira? Di pumunta ka sa lugar na hindi binabaha. Ano pa? Nagagalit yung buong pamilya. Magkakasama, pag sinabing pamilya, asawa, anak, or kulang lang yan sa bigay. Bigyan mo yan lahat, tapos dagdagan ko lalo itong bibigay ko pag gumatatakbo ng negosyo ko. Ano nila sasabihin yan? Diba? Sige, tulungan ka namin. Ano pa? Ano pa? Kaya ka napanghihinaan ng loob kasi ang laki ng pangarap mo. Liktan mo. Huwag kang mangarap may mag-join. Mangarap ka may mag-reject sa'yo. Ngayon habang nire-reject ka, since nahihit mo goals mo, ano pakiramdam? Di mo masarap? O di tataas na tataas ulit yung ano mo. Ano pa? Ano pa? Saan ang problema? Mahirap pumayat? Tama ba? Seryoso? Ano ba? Mahirap magpapayat. Okay. Napakadali naman po niyan. Amin na po lahat ng pera mo. Diba? Sigurado ko papayat ka niyan. Ano pa? Discouragement. Discouragement. Ano yung problema mo sa discouragement? Teka lang, isa muna. Discouragement muna. Ano problema mo sa discouragement? Lahat po. Can you be more specific? Ano yung problema sa discourage? Discourage kanino? Family po. Okay, pag sinabi again na family, sino po yan? Kapatid. Kapatid mo. Okay, tanungin mo yung kapatid mo. Ate, kuya, bilang respeto at bilang pagsunod ko at pagmamahal ko po sa'yo, ititigil ko na po yung ginagawa ko. Pero ibibigay niyo po ba yung pangarap ko? Diba? Okay. Ano kadalasan sagot? Ang nasagot naman sa'yo dyan, hindi. Suportahan niyo na lang po ako. Gusto ko lang din magbago buhay ko. Diba? Parang natutunan ko to kay Duterte. Kung magrereklamo ka, dapat magbibigay ka rin ng solusyon. Hindi pwedeng nagrereklamo ka lang tapos wala kang solusyon. Maraming tao dinidiscourage sa it's not because pangit ginagawa natin. Most of the time, they are discouraging us kasi natatakot sila na baka maging successful ka. Kasi marami nag-try mag-network na hindi nila kinaya. Even ako, nung nagsisimula ko na sabi sa akin, ay nako, walang mangyayari sa'yo. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Sabi ko, teka lang, ba't kayo bumalik? Baka hindi maganda yung pinuntahan nyo. Kaya sama kayo sa akin, maganda pupuntahan ko. May sinabi pa sa akin, wala pang yumaman sa Bicol na networker. Sabi ko, good! Ibig sabihin, pag may yumaman ngayon, ako yung mauuna. Paano naging pangit? Wala nakagawa. Di magaling ako. In short, it's again perspective. Paano nyo sa titingnan? Doon tayo dugtong sa namatayan. Kung religious kayong tao, bakit kayo malulungkot sa isang bagay na pinahiram lang naman yan sa'yo, pinukuha na nung nagpahiram? Kumbaga, we tend na malungkot pag may namamatay kasi ang dami mong gusto dun sa namatay na hindi mo ginawa. Di ba? Bakit mas maraming bulaklak na natatanggap yung namamatay na kaysa nung nabubuhay siya? Kasi mas na-appreciate natin yung nawawala. Kaya it is a reminder na habang may mga nawawala sa'yo, may mga natitira pa naman dyan
gawin mo na yung lahat ng gusto mong gawin dyan sa natitira habang nabubuhay pa yan para maging reminder dun sa mga tao na wala. Kaya ako lagi ko kung sinasabi ko sa personal experience na namatay yung mom ko bago ako kumita ng malaki. And masasabi ko lang, masakit talaga in some ways kasi marami kang gusto mong gawin. Kaya in-spoil ko yung father ko. Kasi sa mga buhay pa po ang magulang, mas masarap magsabi ng I love you sa magulang na buhay pa kaysa sa magulang na nasa nicho na. Na ako even kahit gaano kalaki kinikita ko, nanlilibre ako minsan ng mga downlines kung saan-saan, pero hindi ko na minsan may alam mo yung parang sinaksak ng sunod-sunod sa puso mo na hindi ko malang napas pa mama ko, hindi ko malang siya nadala sa ibang bansa. May ganun din minsan na, syempre, tao din tayo. Kaya lang, kung lalo akong malulungkot, I'm sure ayaw din naman ng mama ko na ganun mararamdaman ko. Kaya ginagawa ko na siya ng motivation na ito, reminder sa bawat isa sa inyo na maging sana matuto na kayo sa kwento ko na kung habang nabubuhay pa sila, sipagan nyo na ng todo, wala naman pong namamatay sa pagsisipag. Tapos sa network naman, ang totoong pinakaano lang naman dito, yung mga taong nagre-reject sa'yo. Pero kung ikaw nakakaintindi, hindi ka naman masasaktan kasi magkakaiba naman talagang gusto tayo. Ang pangit naman kung lahat tayo iisa ng gusto. Di ba? Kailan ka nagalit sa nakapantalon na naka-short ka? Kailan ka nagalit dun sa nakapalda na ikaw nakapantalon? Hindi naman kasi naiintindi natin na iba-iba ang gusto ng tao. And ang pangit ng mundong to kung lahat tayo iisa ng gusto. Kung lahat na lang magni-network, paano pa yung mga iba? Sino magni-negosyo? Sino ang magiging taxi driver? Sino magiging OFW? And that's life. Ang hanapin mo lang yung tao na gusto din yung gusto mo. Okay. Okay. Last, meron pa ba? The same lang din po, mag-goal ka ng mas mababa para ma-hit mo ulit, para bumalik ulit muna yung kumpiyansa mo. Kasi parang bilyar rin, isang araw may kalaro po akong politiko sa Bicol, laro kami. Nung high school po talaga ako, doon ako kumikita ng pandate. Kasi medyo marunong po ako magbilyar, nakikipagpustahan ako, doon ako nakakuha ng pandate. Kaya sa tagal ko nang hindi naglalaro, yung paningin ko sa butas, ang liit na. Pero nung dating naglalaro ako, ang paningin ko sa butas, ang laki. Kaya ibig sabihin, yung intern po sa amin yung parang kinakalawang ka na. Kaya hindi ka nasanay. Ganun din po kung medyo po mababa ang tiwala mo sa sarili mo, may factor kasi kung paano ka pinalaki. Baka lagi kang kinukumpara. Ba't hindi ka gumaya sa pinsan mo, sa kapatid mo, baka may ganon. Sa network din ganon. Kaya mag-hit ka muna ng alam mong pinakamadali mong ma-hit. Doon ka muna hanggang itaas mo na lang ng taas dahan-dahan, hanggang pagtagal, ang inihit mo na from 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, hanggang palaki na po ng palaki ng palaki. Clear? Okay, next tayo. Basta in short, pag-aralan niyo po paano palitan ng meaning. Meaning lang naman yan eh. Di ba may kotse ka nabangga? Pwede kang malungkot na nabangga kotse mo, pwede kang masaya kaya nabangga kasi may kotse ka. Di ba subukan mo yung mga walang kotse, minsan hindi nababangga yan. May pera ka na wala, mas lalo ka lang pinupush na kumita ka ng malaki. Di ba kaya yung tinanggal sa'yo kasi hindi na bagay sa'yo yung ganyan na kaliit na pera? Kaya yung pinupush ka na lalo kang kumita ng mas malaki. Okay, ngayon. Focus on gratitude. Sabi nga nila, depression stop when gratitude starts. Magpasalamat ka na loko-loko upline mo. Kasi pinupush ka mag-level up. Magpasalamat ka na supportive ang upline mo kasi may nahihingian kang tulong. Sabi sa akin, mas maganda pa rin yun, may nahihingi na tulong. Pare, mas maganda yung wala kang nahihingi na tulong. Kasi mas gagaling ka. Tandaan nyo, ang pinakagumaling ng mga tao, yung wala silang ibang inasahan kung hindi sarili nila. Upline, dati malaking grupo ko naubos, magpasalamat ka. Tinanggal na yung mga pabigat, papalitan niya ng mas mga magagandang grupo na mas magagandang Nagugutom ka, magpasalamat ka. Kasi yung iba na may problema mag-diet, ikaw wala kang problema mag-diet. Clear? Gratitude tawag dyan. Naglalakad ka araw-araw ng malayo, magpasalamat ka. Yung mga mayayaman, nagbabayad sa gym para mag-treadmill, maglakad. Ikaw, libre kang naglalakad. Clear? It's all about perspective and gratitude.
lalo kang i-bless ang isang bagay pag lagi mong binabanggit. Kaya sa totoo lang, di ba parang iba sabi nila, ang tuyo daw pagkain ng mahirap. Eh, anong tawag sa English ng tuyo? Parang Asian, sunny, dried fish, blah blah blah. Di ba ang ganda na pakinggan, pero tuyo pa rin. Anong tawag sa banana cue? Narinig ko lang to sa PBB. Hindi. Parang banana, caramelized banana. Diba? Basta parang may ganun na sinabi, di ba? Isipin mo, naging social. Parang wala namang banana cue. Di ba? Ganun din ang nangyayari sa atin. Kung ano man, isipin mo na lang, di ba? Kung ano man ang nangyayari sa'yo, pangarap yan ng isang tao. Di ba yung dating nangangarap ng bisikleta, pangarap magkamotor. Yung may motor, nangangarap magkakotse. Nagkakotse, mangangarap magkaroon ng private plane. Yung may private plane, nangangarap magbisikleta. Di ba? Pansin mo yung mga pupunta ka sa mga high-end na resort, tuwan-tuwa yung mayayaman kasi nakakapag-bike. Di ba yung mga nasa islang resort, pumunta kami ng Maldives, meron doon, makuha ka lang kung anong bisikleta ang gusto mong gamitin. Nakita ko yung mga yayaman, tuwan-tuwa na nagbabike. Diba? Tingnan nyo. Ang kargador nagbubuhat. Binabayaran. Pero malungkot. Yung nag-gym, nagbabayad. Nagbubuhat. Pero masaya. Diba? Ang gulo. Pinaka makulit ngang sports. Ang mga sports kung iisipin nyo, sa logical, ang kulit. Naglaro ka ng basketball. 10 kayong player, nag-aagawan kayo sa isang bola. Ba't hindi na lang bigyan ng tig-iisa? Yung ring ang liit, ba't hindi palakihin? Volleyball, naglaro, ayaw nyo naman pala ng bola. Ayan, sayo, hindi, sayo yan, sayo yan. Ang kulit. Pinakamakulit pang sports, golf. Ang sarap-sarap ng tulog mo sa bahay mo, gigising ka ng madaling araw. Maglalaro ka ng golf. Boom! Tapos maglalakad kayo or pupuntahan nyo. Matino ba naman na pag-uutak yan? Diba? That is about... Diba? Sabi nila mas nakakapag-usap daw ng negosyo habang nagdagal. Ba't hindi ba kayo pwede mag-usap na umupo lang kayo ng maayos? Tandaan niyo, ang mundo natin makulit, sobrang kulit. Kaya huwag ka masyadong malungkot kung anong sitwasyon nila. Learn to be happy. Kasi ako, dumaan po ako dyan. Dumaan ako dati sa point ng life ko, na sabi ko, nabibili ko lahat ng gusto ko in some ways. Kumikita po ako ng malaki, pero parang hindi ako masaya. Sabi ko, bakit ganito? Noon, nung nagsisimula ako sa pag-network, makainom lang po ako ng virgin, ang yaman ko na. Ano yung virgin? Isang red horse na 500, tapos isang gin. Yung bilog. Kaya virgin. Kasi hindi kami makabili ng isang red horse, mahal eh. Mabigat sa bulsa, 15 pesos nga yun dati. Kung tatlo kaming mahal, gin, magkano ang gin? 18. O tapos isang red horse, 15, paghaluin mo, dagdagan mo lang maraming ice. Ang saya na namin nun. Pulutan namin pag medyo big time kami, corned beef. Yung corned beef, bibili ka sa sari-sari store, buksan mo, lagyan mo ng itlog, ilagay mo sa ihawan, doon mo nalulutuin. Okay na yun. Pag walang pera, candy. Ano yung candy? Isang candy, dudurugin pa namin, paghati-hatihan natin. Pero ang saya na namin nun. Kaya sabi ko, ba't parang may mali? Kasi darating ka minsan sa mundo na pag kung anong na-experience mo, halos minsan di mo po na siya na-appreciate. At hindi lang po kayo, even lahat ng tao dumadaan po siya. Kaya sabi ko, ako kinorek ko rin masyado yung mindset ko sa ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. Na sabi ko, noon, eto po, makapunta lang sa head office, pangarap ko. Pangarap ko makapunta dito kasi taga-Bicol ako eh, makapunta lang dito, grabe. Third floor lang po ito nagsimula, naranasan po namin matulog. Ito pong side na to,
Sa 4th floor, itong side na dito sa may CR ng, sorry, ito pala yung CR ng lalaki. CR dito ng lalaki, diyan kami natulog dati, pag may mga training. Naliligo kami yung sa may map. Yung inaano ng map, may dala lang kaming litrong coke, hatiin mo sa gitna. Yun ang tabo namin. Ganun kami nag-start. And nakakilabot kasi one time nasa baba ako, nasa directory po ako. Sa lobby, may directory dyan, nandun yung mga address ng kada unit. Kinalabutan lang kasi nandun unit, nandun yung pangalan ko. Kasi may mga nabili na po akong unit dito sa building na to, nasa akin po mismo. Na, para sa akin, bakit nakakilabot? Sino mag-aakala dati? Ang kumakain lang ako lagi sa 7-Eleven. Big time na ako pag naka-rice meal. Para pag wala kang pera, itlog. Tubig ko, dito pa ako iinom sa 3rd floor. Or minsan sa, ano tawag dyan, sa food court. Kaya, ako ang tip ko po sa inyo, mas lalo kang i-bless ng sobrang ganda pag marunong kang magpasalamat ng lahat ng binibigay sa iyo. Kasi ang dami nang binigay sa atin, hindi ka pa rin nagpapasalamat. Lagi na lang kulang. Diba? Kaya, learn also to appreciate lahat ng nangyari sa'yo. Yung karelasyon mong hiniwalayan ka, magpasalamat ka kasi nagpangiti din yan pansamantala sa'yo. Yung downline mo na dumaan sa'yo, magpasalamat ka, nabusog ka pansamantala ng downline mong yun. Di ba nung na-recruit mo, nagkaroon ka ng direct? Nag-pairing ka? O di ba nakabili kang pagkain? O bakit ka malulungkot na nawala siya? At least magpasalamat ka, dumaan siya. Clear po ba? Okay. Lalo, yung apply mo ang pasaway, magpasalamat ka kasi kung hindi naman yan andyan, wala ka rin dito. Di ba naging instrumento pa rin siya na makarating ka dito? Okay? Develop a growth mindset. Ito na po yung sinasabi ko na dapat lagi kang nagkakaroon ng tinatawag na better version ng sarili mo. Kung kaya mong every month, much better. Kung kaya mong every week, much better. Ibig sabihin, lahat ng aspeto. Kung dati naka-20 kang presentation, ano ba naman mag-30 ka? Kung dati naka-30 kang direct sa isang taon, ano ba naman maka-15 direct sa isang taon? Kung dati nagbo-boosting ka ng 5,000 isang buwan, ano ba naman pakiramdam ko nagsa 10,000 ka boosting isang buwan? Kung kumakain ka dati ng 500 pesos per meal, ano ba naman try mo magkumain ng mga 1,000 or 2,000 pesos na isang meal? Kung nakakapunta ka sa hotel, try mo naman kaya magstay. Ang simulan natin, nakapunta na po ba kayo ng hotel? Yes! Sa mga hindi pa, ano ba naman pumunta ka? Wala naman entrance ang hotel. Pumunta ka sa magagandang hotel, may Okada, may Soler, dito may Edso Shangri-La. Maraming magagandang hotel, wala naman pong entrance, lakasan mo lang loob mo. Kaso pa lang na parang tagaron ka. Sa mga nagko-coffee sa Starbucks, mag-coffee na lang kayo sa hotel. Pareho lang halos ang presyo, magkaiba ang ambience. Clear? Kaya, develop a growth mindset. Nakapasyal na po ba kayo? Yes. May dalawang klaseng pasyal na nagtitipid, pasyal na bongga. Kaya ranasan po lang, nakasakay na po ba ng eroplano? Yes! Kung hindi pa, mag-book ka na kahit napakalayo. Book ka, may yung mga murang book. Magbalikan ka lang. Di ba minsan may mga piso pair? O sumakay ka, piso pair, balikan. At least nakasakay ka na. Magkano lang gastos mo? Kung piso-piso, siguro mga 5,000, 1,000 ata total niyan. At isang importante, nakasakay ka. Kasi sa susunod, pangarap mo na paano kung mag-stay. Kaya ang importante dyan, simulan nyo lang. Ito, ang habit formation, create healthy routines. Ibig sabihin, ako po, nung nagsimula po ako mag-network, natuto po ako ng mga bagay-bagay na to. Nagsimula po akong tumigil manood ng TV nung nag-networking na po ako. Kasi doon ko na-realize na hindi ako papayamanin ng mga pinapanood ko sa TV. Di ba? Bakit walang commercial na mga high-end? Louis Vuitton, Ferrari, Lambo. Bakit wala tong mga commercial sa TV? Walang pambili yung nanonood. Kadalasan ng mga nanonood ng TV, walang pambili. Kaya nasa iba silang marketing naglalagay, hindi po sa TV. Kasi it's normally, ordinary tao talagang nanonood ng TV. Kaya sa akin po, tinigil ko manood ng TV. Tinigil ko rin po actually kumain ng mga unhealthy foods. Tumigil po akong kumain ng junk foods. Hindi na po ako uminom ng soft drinks. Ang hindi ko lang po talaga mag-ibap alak.
Medyo yun po talaga challenging sa part ko. Maraming best ko ng plinano, pero hindi pa rin talaga nangyayari. Parang kailangan ko magpalit ng kaibigan. Kaya lang, ang hirap din po. Okay, ngayon. Junk foods, hotdog. Love na love ko po kumain ng hotdog. Sobrang ngayon po, nasusuka na ako sa hotdog kasi nung nasa La Union kami last month, may breakfast libre sa hotel. Sabi ko, sayang naman, kinain ko. Pag biyahe, sinuka ko talaga. Hindi na kilala ng ano ko yung hotdog. Kasi actually po, ang hotdog is one of the most pinaka-unhealthy pagkain. Kumain ka ng isang hotdog, isang buwan, isang peraso ha, isang peraso sa isang buwan, candidate ka na po for cancer. Paano kung kumakain ka araw-araw ng hotdog? Ang hotdog po, hindi po siya uod. Mas malala pa po sa uod. Kasi ang hotdog po, scrap po siya ng mga tera-tera ng karne. Kaya nga may isang pong kaibigan na Muslim, nasa bahay. Sarap na sarap kumain ng hotdog. Hindi niya alam, may karne yan. Kasi halo-halo po yan. May karne ng manok, karne ng baboy, karne ng baka. Tapos ginagrind lang po yan. Minsan pati mga buto kasama dyan, igagrind yan. Lalagyan lang mga food coloring, mga flavoring. Yun na po yung hotdog. Tapos sarap na sarap tayo kumain. Okay, kaya ako po, tumigil po ang mga process. As ang pinaka-healthy pagkain, yung rekta, yung whole food. Manok, kinatay, niluto mo. Baboy, kinatay, kinain mo. Mga healthy po yun. Rather than yung mga na-process po mga pagkain, yun lang po. Choice nyo yan, bahala kayo. Pero pinakasimple, anong pakiramdam pag healthy kinakain mo? Di ba? Makikita nyo naman ang difference eh. Ang canned goods, ang dilata. Bakit meron dilata? Kasi inimbento po siya nung panahon ng war. Problema po dati pag nagkakaroon ng gyera, yung baon na pagkain ng mga soldiers, madaling masira. Kaya inimbento po yung mga dilata para tumagal po sila na yung pagkain nila hindi nasisira agad-agad. Ang tanong, nasa gyera pa ba tayo? Bakit tayo kumakain ng canned goods? Clear? Sabi ko, hindi naman natin perfectly matatanggal. Pero kung kaya nyo lang pong i-minimize, lalo na po pag may mga pinagdadaanan kayo sa buhay. Pag may pinagdadaanan ka sa buhay, mas lalo ka maging health conscious. Kasi yun naman po talagang pinaka magpapataas ulit ng energy nyo. Mag-exercise, matulog ng tama, kumain ng mga maaayos. Yun po gawin nyo, magiging iba na po pakaramdam nyo. Clear po ba tayo? Yes! Kaya pag may pinagdadaanan ka, mas lalo ka maging health conscious. Okay, sunod. Practice mindfulness. Kung hindi pa po kayo marunong mag-meditate, mas maganda po matuto po kayo. Pinakasimple, just focus sa breathing. Inhale, exhale. Kung gusto niyo po mas ma-relax pag natataranta na kayo sa buhay niyo, marami kang pinagdadaanan. Example, marami kayong problema. Hindi po yung totoong marami, konti lang yan. Anong gawin mo? Ilista mo lahat ng problema mo isa-isa. Problema 1, problema 2, problema 3. Anong unahin mo? Depende sa lakas ng energy mo. Kung ang baba, unahin mo pinakamadali. Kung hindi mo pa kaya, huwag ka munang humarap sa problema, matulog ka muna. Matulog, maligo ng maayos, pagkaligo at maganda pakaramdam sa kamo harapin isa-isa. Hindi mo kailangan harapin ng sabay-sabay. Huwag kang mamroblema sa problema, hayaan mo sila muna ang mamroblema doon. Hindi ba may mga utang ka? Huwag kang kabahan. Bakit? Nagamit mo na yung pera. Mas sila ang mamroblema sa'yo. Tama? Harapin mo pa rin, pero hindi ko sinabing huwag niyong bayaran kasi hindi kayo matututo. Harapin nyo, kausapin nyo. Pangakuan nyo ng mga bagay na kaya nyo. Clear? Yes. Ito, ginagawa ko to lagi, me time, katulad ng tanong kanina sa traffic. Ang sarap po mag-me time pag nagta-traffic. Ang pinakasimpleng me time is, may isa ka lang na iniisip. Kasi sa meditation, nakapokus ka lang inhale, exhale. Inhale, exhale. Pag clear ang mind mo, mas maraming ilalaglag na mga ideas. Kaya di ba minsan naliligo ka, nakafocus ka sa nagsasabon ka ng katawan mo, naliligo ka ng tubig. Minsan may mga pumapasok na ideas eh. Kaya dyan binabagsak sa atin. Kaya lang minsan tayo, since ang dami natin ginagawa, ang dami natin iniisip, kaya hindi mo na napapakinggan yung mga ginaguide na binibigay sa'yo. Kaya the point na marami kang pinagdadaanan, mas maganda ma-practice nyo to.
Anong pinagkaiba ng praying at meditation? Praying, sinasabi mo yung gusto mo, sa nasa taas. Meditation, pinapakinggan mo yung sinasabi sa'yo galing sa taas. Yun ang po pinakasimpleng pagkakaiba niyan. Clear? Sunod, learn new skills. Ito po kasi, mas magiging masarap at positive po ang pakiramdam mo pag meron ka mga bagong natututunan. Mas maganda kung ang natututunan mong bago, connected pa rin sa network. Paano yon? Matuto mag-handle ng hub. Matuto mag-close deal. Matuto magpa-join ng multiple accounts. Matuto mag-explain ng iba't ibang products. Lahat ng new skills mo, mas maganda connected. Matuto mag-intro. Matuto mag-close deal. Matuto mag-training. Matuto gumawa ng module ng mga training. Doon ka magkaroon ng mga new skills. Kasi ang pakiramdaman natin, pag may bago tayong natututunan, lalo tayong na-excite. Okay? Matuto po, as much as possible, sana matuto na kayo maging influencer, maging content creator. Ang pinakagagawin nyo lang sa una, mangopya ka lang, huwag mo nang pahirapan. Maghanap ka ng idol mo. Kung anong sinabi niya, ulitin mo lang, tapos. Content na yun. Huwag mo nang pahirapan, paano magtamang posting sa Facebook? Huwag mo nang pahirapan mag-isip, maghanap ka ng idol mo, i-copy-paste mo yung post, i-post mo, yun na yun. Diba? Magsasawa ka rin eh. Sa una, pakopya ka ng kopya. May mga moment din na, gawa kaya ako ng sarili ko. Hanggang pagtagal, gawa na lang kaya ako lahat ng sarili ko. Doon ka na magkakaroon ng sarili mong identity. Kaya sa umpisang importante, simulan. Hindi importanteng maganda, ang importante, simulan. Sabi nila sa pag-YouTube, your first video will be your worst video. Kaya huwag niyo pong expect na magiging perfect. Eh. Lahat ng tao nakita niyo na magagaling, nagsimula din yan sa hindi po yan marunong. Sunod, set boundaries. May iba sa akin nagsasabi na minsan, may mga dawlin ako na hindi na nakikinig sa akin kasi too much familiarity. Sabi ko, hindi yan too much familiarity. Yan lang kasi yung identity mo. Kilala ka nilang ganyan ka, pag nagsabi ka, huwag malilate, kahit late sila, hindi mo sila kinokorek, kaya kilala ka nilang ganun, kaya wala silang pakialam sa'yo. Kaya dapat natututo ka rin. Lalo pag sa hub magkakasama, may iba na bata na lumaki, pag ang gamit, walang gumagamit, akin yan. May nakitang tsinelas, walang gumagamit, wala siyang tsinelas, okay, gamitin ko. May ibang tao naman na, ang gamit ko, huwag mong gamitin, akin yan. Doon nagkakagulo. Di ba sa hub, marami po, nagko-quit, hindi naman dahil sa networking nahirapan. Nag-quit kasi hindi nagkasundo sa ulam. Ang tawag doon, boundaries. Kaya pag hindi nagkakasundo, mag-usap lang. Pag-usapan kung anong dapat, yung ginawa mo, hindi ko gusto. Sabihin natin in a nice way. Kasi may mga ibang tao na hindi naman bunti po nilang sinasadyang saktan ka. Eh what if iba din yung nakasanayan nila sa bahay nila? Kaya dapat sa inyo naman bilang admin, kung may mga admin dito, ikaw dapat ang maging magaling paano ayusin yung lahat ng problema. Kasi ang problema, pag paulit-ulit mo nararanasan, hindi na siya problema. Example, sira ang inodoro nyo, anong paningin nyo? Problema. Eh kung tubero ka, pag may nakita kang sirang inodoro, anong paningin mo? Kita mo, parehong sira, pero magkaiba yung tingin. Nasa bahay ko ako one time. Meron ako mga painting hubber, mga painting networker nasa bahay. Isipin mo, 20 networker na onliner, magkakasama, anong maririnig mo? Labasan na tinanong ko yung katulong ko. Sabi ko, ano pansin mo sa kanila? Ang ingay, sir, no? Nakakainis, no? Oo, sir. Tanongin mo anong nararamdaman ko. Ikaw, sir, nararamdaman mo? Masaya ko. Bakit? Pera yan eh. Ganun lang din po yun. Pag may mga downline kang may mga problema, maging masaya kasi may downline ka. Kung pili ka, walang problema, pero wala kang downline. Diba? Magulo lang tayo, hindi tayo align. Bilang upline, ang trabaho natin, mag-solve ng problema. Anong solusyon sa lahat ng problema? Isa lang. Hindi.
Kahit anong problema nyo, ang solusyon, isa lang. Tatawag ka sa grand upline mo. Upline, ito sitwasyon, anong gagawin ko? Ipasa mo lang sa upline mo, ba't ka pa mag-iisip? Diba, ang iba pa sa inyo, hindi ba iimik? May ginawang kalokohan, hindi iimik. Bakit? Para hindi niya rin isumbong kalokohan ko. Ano mangyayari ngayon sa grupo nyo? Imbis maghilaan kayo pataas, naghihilaan kayo pababa. Kasi kahit ano pa pinagdaanan niyo sa buhay niyo, isa lang sure ko, alam na ng upline mo kung anong solusyon niyan. Ang kailangan mo na lang sundin. Ang iba kasi, nagtatanong kasi may gustong marinig na sagot. Rather than magtanong ka at sundin mo kung ano ang sinasabi sa'yo. Mas marami sa atin, ang gusto natin palagi, masunod tayo. Ako lagi kong, simple lang ang formula ko sa life eh. Bago ako makinig sa isang tao, titingnan ko buhay niya. Ang sunod kong tanong, gusto ko ba buhay niya? Pag hindi ko gusto, hindi ko siya susundin. Napakadali. Even sa family niyo, ganun din. Don't get me wrong. Hindi ko po sinasabi na mawalan po kayo ng respeto. Ang sinasabi ko lang po, if hindi niyo po gusto yung buhay nila, bakit po kayo makikinig sa kanila? Kasi pag nakinig kayo, you will end up na kung ano ang buhay nila, magiging buhay niyo rin. Clear? Yes! Eto sunod. Grabe. Anong oras na? Alas 10 pa lang. 3 pa tong topic ko. Okay. Ayan. EI tayo. Emotional intelligence. Okay, number 1. Recognize emotion. Saan ka ba mga sensitive? Ano ba mga trigger point mo? Now, bakit importanteng naiintindihan mo yung emotion mo para alam mo kung paano ka magre-react? Kasi kadalasan ng trigger point natin, ito yung tinatawag minsan childhood trauma natin. Kailangan po natin ma-settle. Kailangan po natin na maayos kasi pag hindi, mag-handle ka po ng iba't ibang tao. Bigyan ko yung isang example. May downline po ako dati na bading. Hindi ko naman po sa nila lahat. Pero napakagaling nito. Ang dami pong pay-in binibigay nito sa akin. Pero pag inabot po, ng term ko po, pag inabot ng regla, talagang hindi mo maintindihan kung anong takbo ng utak. One time, namura ako. Minura ako sa buong. Bumalik yung dati kung, alam mo yung pas na ugali ko na. Kasi dati pangarap ko maging siga sa lugar namin. Mga panahon po ako nila Robin Padilla, yung mga uso-uso mga frat wars. Kaya nakikipag-away po talaga ako dati. Parang alam mo, bumalik yung lahat ng ugali ko. Sabi ko, pampira, minura ko. Pag nakita ko to dito sa baba ng, dyan sa gilid ng 7-Eleven, huhugutin ko agad ulo nito, ipahampas ko ng iyahan. Binivisualize ko na kung ano yung mga gagawin ko. Tapos sabi ko, ang init na talaga ng ulo ko. Ayaw ko nang magalit sa phone. Hindi ko naman masasapak eh. Sabi ko, hindi mo na magagalit ng todo. Pag nakita ko na, saka ako nang ngugud-gudin mukha nito, sabi ko. Tapos, pagbaba ng phone, sabi ko, aabang mo to talaga din sa baba. Sabi ko, yayari. Nangiinit na ako. Biglang pumasok sa isip ko, kumikita ako sa kanya ng mga 50 to 100,000 a month. Kasi at 3 bangga ko po siya, kung alam niyo po yung mga blade. 3 blades ko siya. Mawawala yun namang 1 linggo yung nilalabas. Pagbalik niya, daming mga pay-ins. Grabe, magaling talaga siya. Sobrang galing niya. Yun nga lang, pag inaabot talaga, init na ng ulo ko. Kasi nag-iisip ako, pag binugbog ko to, minugbog ko to, hindi na to hahataw. Di ba? Kayo nga minsan, napagsabihan lang ng apply mo, nag-quit ka na, yun pa kayang bubugbugin ko. Sabi ko, pag nag-quit to, mawawalan ako ng 50, 100 buwan-buwan. Alam mo ginawa ko? Tumawag ako. Sorry na, pasensya ka na. First time ko yun in my whole life, maigo din po ako. Ate, lalaki na pinag-uusapan, di ba? Parang murahin, apply mo ako. Mas mumurahin mo ako, ay, ibang usapan yun. Akong baba ako. Bakit? Nag-networking ako kasi ang goal ko yumaman, hindi naman maging siga. Kaya, doon ko natuto paano mag-control ng emosyon. May mga downin po ako kahit direct ko na hindi ko trip. Inis ako. Pero gagawin ko ang trabaho ko bilang upline kasi nagninegosyo ako. Hindi naman lahat ng downline magiging kasundo mo eh. Pero end of the day, kailangan ko harapin kasi I need to be professional enough
na gawin ko yung trabaho ko kasi yun ang pinangako ko nung nire-record ko rin po sila. Kaya yun po yung pinaka-moment na sana ma-recognize nyo kung yung emosyon mo nakakatulong ba sa pagninegosyo nyo o hindi. Clear? Yes! May isa pa po ako sa pang senaryo. Nag-iinuman kami. May downline ako nalasing. Nilasing namin kasi uso sa amin yung tagay. Nalasing. Sasampalin ako. Hindi ko alam kung anong trip din nun eh. Nasangga nung isang leader ko. Nasangga, di nagkagulo ng kakomusyon. Tapos sabi ko, hayaan nyo na lang yan, lasing eh. Sabi ko, ganyan-ganyan. Nakanta sila, bakit hindi ako, ba't hindi pa ako nag-flare up? Sabi ko, pare, kasi una kong, yung sa Bading. After ilang years, kasi nangyari tong pandemic days eh. Sabi ko, pare, biyo kayo ng example, competition. Yan ang bago kong downline. Kumikita ko dyan ng nasa almost 100,000 pataas. 150,000, 100,000 a month. Mga 150,000 a month. Meron kaming negosyo sa Bicol ng mga jeep. Ang kita namin per jeep, almost 15,000 net per month. Ang jeep namin 6, ang driver namin 12, plus may reserbang 2, plus mekaniko 15. 15 tao, ang iniisip namin, kasi kada tao may pasaway, wala naman, di man maiwasan, may nagpapasaway, may mga di ba? Sa 6 na jeep, i-times mong 15K, magkano kita? Tama ba? 90. Net na po yan. Sabi ko, itong downline kong itong isa, nasasampalin ako. Halos bira ko nga makita sa isang buwan. Kahit siguro sampalin niya ako every month, pa isa-isa lang. Kung may 150 naman ako, laban na ako. Yung sampal, ilang minuto, tanggal na yan. Magtrabaho ka, yung pagod mong pumila sa EDSA araw-araw, yung nakikipag-unahan ka sa bus, yung nagtatrabaho ka ng 8 oras na lagi ka nang nakasimangot kasi pagod ka na, inahangarap nga yan ng maraming tao, bakit hindi ko haharapin yung isang sampal lang kung nangyari? Yan ang dapat maintindihan po natin. Ganun din po sa pagninegosyo natin. May mga magre-reject sa'yo. Ako ba't ako natuwa nung nag-network ako? Kinikita ko po nang namamasada ako ng jeep 200-300 pesos for 2 hours. Hindi naman po ako namamasada ng katulad ng maghapon. Trip-trip lang na nagsa-sound trip ako. Tapos kumikita po ako ng almost 200 pesos average sa 2 hours na pamamasada. Kaya na-excite po ako mag-network. Bakit? Sa isang taong re-recruiting mo, pag nag-join, magkano kikitain mo? Sa isang linggo na lang, magkaisa kang Neoverse buwan-buwan. Linggo-linggo, meron ka ng 20 mil sa isang buwan. Paano naging mahirap ang pag-network? Kakausapin mo na lang, swerte nyo na nga, may online na. Swerte nyo na nga, may unli call, unli text. Kami dati mahapdi ang kada text kasi piso. Ang kada call, 8. Pag namali ka, binaba mo yung call mo ng 1 minute and 1 second. 16 pesos. Kaya tina-timing namin yan. Dapat mabilis ka makipag-usap kasi sayang ng 8 pesos per minute. Hindi nga, per 59 seconds. Kayo lahat may unli text, unli call. May unli rice pa kayo. Kami dati wala. Sabi pa, kaingit ng mga to. Kasi dati sa amin, ako nakaka-4-5 rice ako. Isang, yung barbecue. Di ba ganyan yung barbecue? Ito lang yung kinain mo, 3 subong rice ka na. Kasi wala ka ng ibang ulam. Kaya honestly, you are very, 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 very lucky. Ngayon, lahat ng pinagdadaanan nyo, nasaan na kay Google na. Tingin nyo saan galing tong training ko? Kay Meta AI. Ano ba tinan ko kay... Teka lang, hanapin ko yung tinipe ko. Siya na naggumawa niya. Hindi ko mahanap. Basta, sabi ko lang, I would like to have a personal development training. Magte-train ako yun Tapos yung title na, anong tawag niyan? Ano bang title niyan?
Kaya lang, hanapin ko yung pinagawa ko. Pati yung title, tinanong ko na si Meta. Sabi ko, ano yan? Anong pinakamaganda? Catchy. Lagi nga, catchy na title about transformation. Ayan, transform and thrive. Si Meta na gumawa niya. Pahirapan mo sarili mo. Balik natin. Teka. Yan, transform and thrive. Si Meta na gumawa niya. Alam mo, sa totoo lang, lahat ng pinagdadaan nyo sa problema nyo na kay internet na. Malungkot ka, i-type mo how to be happy. Diba? Nag-break up ka. I-type mo how to move on very fast. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit may mga taong nalulungkot pa sa panahon ngayon na ito na nga yung pinaka-spoiled generation. Lahat ng kailangan nyo itatanong nyo, ando lang sagot. Noon, pag ako naranasan ko magsulat ng love letter, noon po, Mama, uuwi po ako sa probinsya. Pasundo po ako ganitong date. Pag uwi mo, hindi ka sinundo. Lungkot na lungkot ka, di umuwi ka, kala may nangyaring hindi maganda. Pagdating mo sa bahay, may tao sa labas. Tinanungan ka, Ma'am, dito po nakatira si ganito. Ito po, may sulat. Isipin mo yung sulat mo, ikaw pa nakatanggap. Tapos tanongin niyo sa mga magulang, sa mga lola niyo, iba noon. Ngayon, imagine mo, second lang madali na kasi mangot ka na. Diba? Ibang-iba na ang mundo ngayon, nakikita mo, nakausap mo because of videos. Okay? Ngayon, number 2. Ito na, learn to manage emotion. Ito yung sinasabi ko, pag medyo na-i-stress kayo, there's nothing wrong to stop. Ang pinakamadali para ma-relax po kayo, inhale. Inhale. Hold. Exhale. Ano pakiramdam? Kaya pag stress na stress ka, at tulilong-tulilong kayo, stop mo muna lahat. Kahit nag-aaway tayo, inhale. Inhale. Exhale. Gagaan pakiramdam nyo. I'm sure kung gagawin yung nag-aaway kayo, sigurado ko, after, magtatawanan na kayo. Clear? Kaya, learn. Kasi, wala pong negosyante na sensitive po ang emosyon. Pag sensitive ka, ibig sabihin, kulang pa. Nasasaktan ka ba pag nire-reject ka? Ibig sabihin, kulang pa. Walang negosyante na napaka-sensitive. Ilang beses ka nang nagsuot ng damit, hindi ka naman bumili, hindi naman nagalit yung bantay. Tama po ba? Pumasok ka ng Jollibee, nag-CR ka, tapos umuwi ka na. Ano sabi ng guard? Thank you po ma'am, balik po kayo. Wala naman nilagay sa Jollibee na bawal mag-CR lang. In short, bilang negosyante, you should learn not to be sensitive. Kung may tao na ayaw lang niya ngayon yung offer mo, hindi mo rin alam, baka pagdating ng oras gusto niya. Kaya nga ako dati nung namimigay po ako ng flyers, gustong-gusto kong mamigay sa harap ng simbahan. Lalo na yung katatapos ng misa. Kasi may lista ako niyan kung kailan natatapos. Ang tawag ko po dyan, mag-market ka na sa medyo mas mataas ang percentage mo. Bakit? Anong ginagawa sa simbahan? Nagdadasal. Iba-ibang dasal, pero may isang lagi, Lord, gusto ko pong magbago buhay ko. Sana bigyan niyo po ako ng opportunity. Paglabas ng simbahan, nabigyan ko ng flyer. Anong iisipin? Lord, thank you po. Hindi ka na lang kasimple. May iba nga sa akin sabi, ang halang food supplement nyo, walang bibili niya na mahirap. Eh sabi ko, bakit kasi mahirap bentan mo? Bentan mo yung may pambili. Diba ang gulo-gulo? Nakakita ka na ba na nasaksak na nag-canvas? Nag-away, nasaksak. Dok, magkano po dito kasi nasaksak ako? Ay, mahal po, Dok. Lipat ako, Dok. Wala. Pag nasaksak ka na, dadalhin ka saan? Sa pinakamalapit na hospital. Ganon din po ang produkto natin. Bentahan mo yung taong kailangan. Yung walang pera,
invite mo para magkapera. Clear po ba tayo? Ayun. Learn to empathize with others. Mahahawak po kayo ng tao. You don't have any choice. Walang negosyante na hindi marunong humarap sa customer, hindi marunong humarap sa supplier, hindi marunong humarap sa empleyado, hindi marunong humarap sa mga government. In short, you don't have any choice. Na dapat marunong po kayo makisama sa lahat ng iba't ibang klaseng tao. Clear? Kaya ang practicean nyo na sarili nyo. Kaya next time, kung ngayon pa lang kayo natututo umattend ng mga training ng ganito, dapat meron na po kayong pangpagising. Kasi marami na po akong nakikita na natutulog na. Okay? May ibang lumalaban pa naman. Lumalaban pa eh. Okay? May isa biglang lumingon-lingon pa siya yun eh. Nagagana na. Pag sabi ko may natutulog siya, hindi ko na lang tuturo kung nasa na area. Okay. Ngayon, ito, yung C24. Alam niyo po ba yung C24? Ah, pangpawala po yun ng antok. Alam niyo? May C24 kayo? Ang gagawin niyo, bubuksan niyo. Pagkabukas niyo, ipatak. Tanggal po niya ng top niya, sigurado po yun. Joke lang ba kami? Okay. And then, totoo po talaga, nilalagay yung capsule dito. Yung capsule ilalagay mo para hindi bumagsak. Wala kang alam makita. Okay? Pero at least dilat ka. Okay? Ngayon, develop resiliency. In short, itong resiliency napakasimple lang eh. Walang binibigay sa'yo na hindi para sa'yo. Lahat ng problema na meron ka or challenges, binibigayan sa'yo kasi yan ang kailangan mo para sa next level mo. In short, mas madali mong mai-enjoy yan kung harapin mo lahat. Huwag niyong takasan kahit anong sitwasyon nyo. Harapin nyo lang ng harapin, matututo ka. Pinagtutok ka palagi, mag-talk ka lang na mag-talk, matututo ka at gagaling ka. First talk ko po, wala po ako nabanggit. First na hawak ko ng mic. Sabi sa akin dati ng upline ko, Joseph, ikaw ang speaker next week. Sabi ko, yes po, upline. Sabi niya, ano upline sasabihin ko sa'yo? Mag-closing ka lang. Sabi ko, okay po. 1 week, nagre-review po ako ano sasabihin ko. Yung sinulat ko pa sa school, sinulat ko lahat yung sasabihin ko, inuulit-ulit ko. Tapos excited ako. Sabi ko, first na magtutok. Sabi nila, lahat ng yumaman sa networking humahawak ng mic. Di, papahawakin ako ng mic. Sabi ko, this is it, yayaman ako. Nung malapit na yung araw kinabukasan, excited ako. Nung bukas na, nabawasan yung excitement ko. Medyo may dagdag na kaba. Nung malapit na, kasi nagtotok na yung product muna, lalong bumibilis na po yung tibok ng puso ko. Nung patapos na, mas mabilis na po yung tibok ng puso ko kaysa sa excitement ko. Nung ini-intro na po ako, kasi 1 week ako nag-practice. Nung malapit na, nung ini-intro na ako, grabe na, puro na lang kaba, wala nang na-excite. Pagtawag sa akin, please welcome Mr. Joseph Lim! Kawa ko na mic. Pagharap ko, dumilim lahat ng paningin ko. Wala ako maalala sa sasabihin. Ang nasabi ko na lang, power! Apply! Binalik ko ulit sa akin. First talk ko yun. Tanongin niyo lang attendees ko. 3. 2 pa dun member. First time. Buti na lang magaling yung apply ko kasi sabi, pagkatapos ng seminar, Joseph, congrats, ang galing mo. Sabi ko siya, loko-loko. Apply, paano ako naging magaling? Kasi humawa ka ng mic. Maraming iba ni pati paghawak ng mic ayaw, ikaw humawak. Kaya nung sumunod, natuto na ako magsalita, ang tumagal, ayaw mo nang bitawan ng mic, hanggang tuloy-tuloy na. Kaya, normal po ang palpak. Huwag po natin isipin na hindi nyo dapat maranasan yun, kasi unfair naman, lahat po kami dumaan dyan. Kaya importante, maranasan nyo lang po. Clear? Yes! Walang nangyayari sa'yo na hindi makakatulong para sa next level mo. Kaya
Kaya kung ano man ang pinagdadaanan nyo, it meant na daanan mo yan. Harapin mo na lang ng mabilis para mas mabilis ang level up mo. Okay? Dito na po tayo. Malapit na ako matapos. Action and accountability. Take consistent action. Ibig sabihin, kung meron kayong goal, ako dati, nung gusto ko na maging top earner, ang goal ko everyday dapat meron akong 6 presentation. Kaya gusto niyo po ba maging top earner? Yes! Dapat meron po kayong tinatawag na fix ng trabaho. Ano man po ang emosyon nyo, sabi ng iba, apply, paano ako magpapresent kung may problema sa family ko? Di tapusin mo na yung presentation, pagkatapos, saka mo harapin problema sa family mo. Kasi ang iba, pinagsasabay-sabay, na dapat gawin mo siya one at a time. Kaya importante, meron ka lang consistent na dapat nagagawin. It's up to you kung ano po yun. Basta ang importante, maging consistent lang kayo kasi magsisimula kayo sa ganyan hanggang pagaling kayo ng pagaling. Clear? Okay. Track your progress. Parang ito po, sa lahat po ng nami-mentoran ko na nagsasabing marami po silang problema. Pag pinasulat ko na po yung problema nila, ang konti lang naman pala. Ganon din po dito sa track your progress. Marami po na akala na masisipag po sila. Apply, grabe, 1 year na ako na member. Ang tanong, ilang araw or buwan ka bang humataw? Sa totoo lang po, ako makikita ko ang networker sa tono pa lang ng boses kung marami talagang kinausap sila. Kasi pag mahihain ka pa magsalita, ibig sabihin hindi maraming kinausap mo. Kasi sa dami ng kausap mo ng iba-ibang tao, mawawalan ka na ng hiya pagdating ng oras Kaya dito, ba't importante i-track mo yung progress mo para malalaman mo yung reklamo mo? Parang example, kung ilang oras ang isang presentation, sabihin na natin 1 hour. Kung nag-aapat kang presentation isang araw, ilang oras ka umataw? 4 hours. Kung 4 hours ka nagtatrabaho ng isang empleyado, tawag ba sa'yo regular empleyado? Ano tawag sa'yo? Part-time. Kumikita ba ng malaki ang part-timer? Kumikita ba ang regular? Nang malaki. Now, ito point ko. Kung gusto nyo mabilong sa top earner, dapat ang hataw nyo above average. What if nag-iisang linggo isang presentation ka? Tapos nagre-reklamo ka bakit hindi ka kumikita? Worse pa nga isang presentation isang araw tapos nagre-reklamo ka ba't hindi ka kumikita? Nag-gets nyo po ba yung point ko? Ang gusto ko lang pong sabihin, kaya walang nangyayari sa network mo kasi hindi ka lang naman talaga umahataw. Pulubi nga walang binibenta nagkakapera. Bakit? Consistent siya araw-araw. Makikita mo siya kung saan siya lagi. Consistent siya nang hihingi. Di ba? Lagi ka bang nagbibigay sa pulubi? Di ba may araw na nagbibigay ka, may araw kang hindi? Kasi depende sa emosyon mo. Kung positive emotion ka, sinagot ka ng nililigawan mo, natanggap mo sa trabaho, baka pag hiningan ka, bigay ka agad. Pero pag masama, pakiramdam mo, bad trip ka, hindi mo bibigyan. Sa atin, araw-araw ka lang po mag-present, meron at meron sasali sa'yo. Imposible kung wala. Sunod na mga tanong sa akin, wala nga ako mahanap ng pipresentahan. Kulang ka lang sa gigil. Isipin mo na yung unang pangalan makikita mo sa Facebook, pwede bang hingi ako favor? Kailangan ko lang may presentan kasi sabi nga Applet, pag hindi ako magpipresent, hindi ako kakain. Gutom na ako. Pwede ba kunwari na lang nakikinig ka? Sige na, madali lang to, makakain lang ako. Di ba gre-reply yan? Kung na, sige na, okay. Go na! Di ba? Kulang lang kayo sa gigil. Imposibleng pagigil na gigil. Ito, pinakasimple na illustration ko. Medyo ano lang to. Pag napupupo kayo, at kaya mo pa naman kontrolin, di ba mahihain ka pa? Nasa loob ka ng isang bahay, nakakaya naman, baka sabihin nito, nakipupo lang ako. Tama? Subukan nyo yung pupo nyo. Nakagano na. Yung sumisilip na. Yung malapit na lumabas. Di ba hindi ka na nahihiya? O, ano na mo, ramo. Yung may mga iba pa nga, mga iba, kukunwari ka pang hindi pupupo
Di ba pag iba nararamdaman mo, pwedeng maki-CR. Di ba? Pag medyo cute pa pakaramdam mo. Pero pag malala na, tama? Kaya wala kayo napipresentan, kulang ka lang sa gigil. Kaya nga di ba yung kwento ko kanina, dati nga kung sino, malingon na namin, yun ang pipresenta namin. Kaya yun lang po, kailangan nyo ng drive. Hindi pwedeng, ang success ang lalapit sa inyo. Kayo ang lalapit at gagawa ng success mo. Kaya ngayong point, ito pala, ang dami pa lang sa inyo dito, ilan ang nakikita kong inaantok. Dapat sa suso, okay lang yan kung first time nyo dito. Pero next time, ano ka nang papagising? Anong papagising mo? Kurutin mo sarili mo. Di ba? Kumain ka ng maanghang. Kumain ka ng maasim. Uminom ka ng kape. Di ba kami may mga sikreto na kung anong dapat gawin pag inaantok kasi para gumising. Or next time, matulog ng maayos pag maaga ng training para gising ka nga naman talaga. Di ba? Ano lang yan, it's normal na first time kasi hindi pa lang ulit nagkakaroon ng maganitong training. Okay lang ang first time na maranasan, pero pag nag-second time, third time, may problema ka na po. Ikaw nang may problema dyan. Kaya there's nothing wrong to experience your first time. Okay? Sunod, seek support. Ito po, dapat marami po kayong, ako ito lang simple kong formula. Gusto nyo matuto magkaroon ng direct? Yes! Maghanap ka sa kasamahan mo na magaling mag-direct, tanungin mo lahat ng ginagawa niya, sundin mo lahat ng ginagawa niya, gawin mo lahat ng ginagawa niya, isang araw gigising ka, may direct ka na rin. Gusto nyo magkaroon ng maraming haber? Tanungin mo yung marunong maraming haber. Alamin mo kung anong ginagawa niya, paano niya ginagawa, sundin mo, isang araw gigising ka, marami ka na rin na haber. Huwag nyo na kung komplikaduhin. May mga taong nakagawa na ng gusto mong gawin. Tanungin mo na lang kung sila at sundin mo lahat ng sasabihin nila. Clear? Yes! Technique din po sa pagtatanong. Dapat kaibigan ninyo yung hihingian nyo ng advice. Para mas mabilis din po yung pagkukwento nila. Kasi may mga ibang tao din talaga pag tinanong mo, pag hindi ka rin prep, hindi ka rin basta-basta tuturuan. Pinakasimple dyan, alamin mo kung anong hilig niya, maging hilig mo rin, magkwentuhan kayo, then after sa ka tumanong. Mahilig sa aso, kwentuhan kami sa aso, uy, kumusta yung grupo mo? Ano nangyari? Parang laki ng kinikita mo. Since okay yung vibe nyo, madaling magkwento. Pinakamadali minsan sa manginginom, painumin mo. Pag medyo lasing na yan, madulas na dila niya. Doon mo na tanongin ng mga sikreto. Kaya you need to be creative. Hindi rin po ilalaglag sa'yo lahat. Kung hindi ka marunong magtanong, hindi mo makukuha yung tamang sagot. Kaya doon napapasok na you need to be flexible enough na matuto kang magustuhan ka ng lahat ng tao. Or kung hindi man lahat, magustuhan ka ng taong tatanungin mo para turuan ka niya talaga. Clear? Yes! Okay, celebrate milestone. I-celebrate niyo po lahat ng pinagdaanan niyo. Ito, i-celebrate niyo to. First time niyo po ba ako narinig? Yes! I-celebrate niyo to. I-celebrate niyo first direct niyo, first na multiple accounts niyo, first na ad account niyo, first na nag-quit na downline mo. I-celebrate mo lahat kasi part din, dinaanan namin yan eh. Di ba ang pinaka sign na ang downline magkukwit pag nangakong hindi magkukwit? Oh! Mayroon ako isang downline pa. Grabe sabi niya, upline, yayaman ka dahil sa akin. Upline, magkaka-coach ka. Ganito ba? Okay. Lagi siyang ganon. Buti ako, hindi po talaga ako sanay na umaasa ako sa ibang tao. Kasi ayoko eh, bakit? Ibig sabihin ng happiness ko na sa'yo eh. Kaya nga, bata pa lang po ako, sanay na ako magkaroon ng sarili kong pera. Kasi nga, napuprustrate ako pag nanghihingi ako, tapos hindi ako binibigyan. Eh, ang papa ko, laging hindi naman ako binibigyan. Kaya hindi na lang ako nanghihingi, kasi alam ko na yung sagot eh. Kaya, sa network, ganun din. Kaya may downline ako sa niya, apply, weekly mo ba ako apply? Sabi ko, oo. Apply, magiging millionaires club ka dahil sa akin. Masarap sa pakiramdam eh. Magkakakotse ka dahil sa akin. Magiging global ambassador ka dahil sa akin. Di, masarap. Pare, congrats ha, thank you ha. Then after, hataw na ulit ako. After ilang buwan, nag-quit.
Sabi ko, walang yun. Kung naniwala ako sa kanya, di pati ako nag-tweet din. Eh buti, hindi ako, wala akong pakialam. Nangako ka na, okay, bibig ako sa'yo, pero gagawin ko pa rin yung trabaho ko. Kaya ganun din po sa inyo, huwag niyong ipaasa yung pagkita niyo sa downline niyo. Dapat ipasa niyo sa sarili niyo. Clear? Okay, sa wakas, dito na po tayo. Now, marami po ba kayo natutunan? Sa akin, expect nyo na lang po na mas magkakaroon po tayo ng mga ang hiro mo ng mic ng matagal. Okay. Expect na lang po na mas marami pong mga ganitong training and sana marami po kayo natutunan. And sa susunod na mga training ko, sana nandun din po kayo. Maaasahan ko po ba yun? And magkikita-kita rin po ba tayo sa November sa Smart Araneta? Okay, isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo lahat. Kung ano man po ang nakikita nyo sa amin, katulad nyo rin po kami dati. Kung meron lang kami pagkakaiba siguro sa inyo, nangarap kami ng sobra, pinaniwalaan namin ng sobra, trinabaho namin ng sobra. Kaya huwag nyo pong mamaliitin kasi sino ba naman kami before. Isang tagapalakpak din po sa likod ng seminar room. Isang tao na nangangarap din anong pakaramdam magkaroon ng kotse, anong pakaramdam na kumita ng malaki, anong pakaramdam na nabibili namin yung mga gusto namin bilhin. Kaya para sa akin, isa lang po ipapangako ko. We will always be here to help and to guide yung mga bagong generation na mga networker na kikita ng malaki. Kaya ngayon pala, sa lahat po na nandito, kasi lahat ng first time na umang-attend sa ganito klase mga event, marami po ang percentage na dito manggagaling yung susunod na mga kikita ng malaki. Kaya ngayon pa lang, I'm very excited sa magiging story nyo. I'm sure maririnig po namin kayo sa Araneta, sa MOA, and sa Philippine Arena.